Alright, for today's video is vlog natin ang tulay ng Davao City in Samal Island, Davao City Connector Bridge or Davsam Bridge. So, bali, meron kasi tayo nabasa ngayon dito na article, no? May mga tao, teka lang. Okay, no? So, meron tayo nabasa na article sa news, no? Dito, local news ng Davao City na sinasabi nga niya na yan na nga, sabi ng DPWH firm on Davsam Bridge construction work continuity. So ibig sabihin ho nito ay talagang pinaninindigan or talagang pinatotohanan nila yung or pinabulaanan yung mga sabi-sabi ng mga tao na drawing lang or nahinto na yung paggawa ng proyekto ng Davsam or Davao Samal Bridge Connector Bridge. So ako, base sa aking observation na napapadaan dito lagi and at the same time nagba-vlog na rin, no? Masasabi ko talagang mabilis ang pacing ng pagtatrabaho sa tulay natin dito, Samal Island, Davao City Connector Bridge. So ito na nga at binakapan tayo ngayon ng DPWH. Sabi nga nito na yun na nga, DPWH firm on Davsam Bridge construction work continuity, insist bridge completion rate slightly ahead of target accomplishment for the period amid budget shortfall, no? So yan na nga, may mga nagsasabi-sabi, tarinig natin yan na hinto na nga daw talaga to, hindi na matutuloy gawa nung shortage or walang pondo or hindi siya pinunduhan, hindi siya napasama sa mga priority projects sa kay BBM sa GAA, no, or General Appropriations Act 2025-2026, mga ganyan. Pero ito nga, no, pinabulaanan ng DPWH Davao Region 11 ba to or ng buong DPWH Philippines na hindi totoo yun. So diretso ang trabaho. So basahin natin yung article habang iniikot-ikot ko yung camera dito sa mga pundasyon, no. Galing, wait lang, dati kasi ito, bago natin basahin yung article, ito kasi dati, ito pa lang yung talagang kitang-kita natin nakatayo dito, yan yung formado pa lang, yun yung mga naka-form, yun yung parang na-construct, na materialize na ng mga pile, mga poste, pundasyon, yan pa lang sila, bilangin natin. So yung apat na yun doon, apat na pillar doon sa may mainland Samal, tapos itong isa na nasa dagat na, isa, dalawa, tatlo, apat, no? So yung dalawa na yan yung parang dyan na yung pinaka open space yata, pwedeng dumaan dyan yung mga barko na hindi ganun kalakihan, kasi sabi nga nila yung mga international ships ay iikot na talaga, magre-rerouting daw sila, dadaan sila sa Pantukan, Samal Island channel or strait, so dun sila dadaan daw para mag-deliver ng mga saging papuntang abroad, international. So yan pala yung klaro malino dati, yung apat na yan. Tapos ito naman na portion, ito tong dalawa na to na nakatayo na ngayon, materialized na. Yan. Wala pa yan dati nung andyan pa rin naman pero parang mababa pa lang. Hindi pa siya ganun kataas, katayog. Pero ito, ganda. Nakakatuwa, no? Andyan na nga, palang wow. Nice one. Ako'y natutuwa sa sarili ko, no? Napakaswerte ko kasi nasubaybayan ko talaga ang nito progress. Hindi ko man na-vlog yung mga pagkakataon na ako napunta dito kasi nga lobat minsan, ganyan, busy, walang panahon para, at saka wala sa mood magdaldal. So ang galing, no? So ito yung pinaka talaga patunay na dire-diretso yung pagtatrabaho. Tsaka dinig nyo naman, no? Time check tayo, alas 6 ng umaga, pero dinig nyo na yung yung pagpupukpok ng mga martilyo. Martilyo, hindi yung martilyo syempre, yung crane. Yan, gumagalaw yung crane, yan, nagalaw yan. So grabe, napakaagap nila, no? Early as 6 AM nagtatrabaho na. So ganyan talaga ang mga Chinese. So sana lahat ng proyekto sa Pilipinas gawang China na lang talaga dapat, no? Kasi ang bilis nila magtrabaho, pulido pa, ganda pa. Sila lang naman ang number 1 pagdating sa magandang reputasyon ng paggawa ng tulay at kalsada. Kaya China Bridge and the Roads Corporation, CBRC, China Bridge and Roads Construction, yan yung gumagawa ng proyekto na to or yung contractor na kumuha nito. So very good. Di ba? Ganda ng tunog, oh. Ako'y naiingayan actually sa mga construction areas, like for example nung pandemic daming mga nagpapagawa ng bahay, so halos lahat ng kapitbahay namin dati nung 2020 pandemic time nagpapagawa ng bahay, so ang ingay ng ng mga pako, pukpok, lahat-lahat, no?
itulog, parang ganun. So ngayon naman, so ito lang yung ingay ng construction na hindi ako naiingayan, hindi ako naiirita, kundi ako'y natutuwa kasi it's a sound of positivity and possibility, no. So tunog ng pag-asa. Ang galing. Kasi tunog ng pag-asa, ibig sabihin may pag-asa tayo, hindi lang puro panaginip, hindi to puro hindi lang drawing. So such a dream come true talaga to sa ating mga taga Davao. Sipin mo yun, pwede kang pumunta ng Samal Island, no? Ng 3 to 4 minutes lang, nasa isla ka na. Pwede ka na mag road trip, no? Kung wala kang sasakyan, pwede ka na mag-rent ng taxi, di ba? Pwede nang tumawid kasi pag mag-rent ka ng taxi papuntang Samal Island sa panahon na to na wala pang tulay, aba, shoulder mo yung 450 pesos, good luck na lang, di ba? Balikan 900 pesos yung bayad pa sa taxi, di ba? Yung rent pa. So napaka maaksaya sa pera at oras. Totoo. So good thing may ito na-utilize yung pera ng taong bayan. Tapos ito na naging magagamit na natin bilang tulay na nga. Para mas ma-boost yung economy ng Samal Island. Panigurado yan. Lagpas 100% ang growth ng kailang GDP, ng kailang economy, panigurado. Kasi mas mabilis na lang na mai-transfer, mailipat, mabitbit ng pera ng tao na mga taga Davao ang pera nila namin, no? So for example, so dati it takes 3 hours bago makapag waldas na ng pera sa Samal Island, pero this time dahil sa tulay nga, in a span of 3 to 4 minutes ayan, makapagwaldas sa kami ng aming pera. For example, papagasolina pagka the moment na makatawid na kami ng isla, so matik papagas kami, di ba? Pa-full tank agad, di ba? Pera na 'yon. So dagdag sa GDP na ng yon ng Samal Island. So hindi lang sa mga taga Davao, ang meaning nitong tulay na to ay para for recreational activities, ganyan, for leisure purposes, mamasyal, galing sa trabaho, negosyo, daming ginagawa sa buhay, trabaho, yan, pakapagod sa mega city or metropolitan city of Davao. So every weekend punta kami sa Samal Island para magpahinga, magliwaliw, ganyan, papalamig, papapresko, pa-relax. So yan po yung meaning sa aming mga taga Davao. Ba't kami galak, tuwang-tuwa na matapos ito as soon as possible. So ahead of time daw na targeted. So ibig sabihin nun 2027 pwedeng tapos na to. Kasi 2027 tapos parang na-move siya dahil nga sa parang 3 months yata yung TRO if I'm not mistaken Parang nasa mga 3 months to 6 months yata napahinto, napatigil dahil nga sa mga nagrarally ng mga environmentalist ko, no. Pero syempre ayaw lang talaga nila na aasinso ang Davao region, no. Sila lang sa Imperial Manila. Anyway, so yun na nga, dahil sa 3 to 6 months na parang paghinto, no, halted or TRO yung paggawa ng tulay na to dito. Kaya parang na-move from 2027, na-move siya into 2028. So ngayon, if that's the case, so kung sabi nung nung DPWH na hindi totoo na hindi matutuloy ang paggawa ng tulay or napahinto or discontinued dahil sa short of budget, so yan ay hindi totoo yun, walang katotohanan. So ibig sabihin sa katunayan pa nga daw is mapapadali pa kaysa sa target of completion na 2020. So ibig sabihin 2027. So anong pitsa na ba ngayon, no? It's July 2026. So ilang buwan na lang, di ba? Ay na tayo, mag-2028 na. So ibig sabihin 2027. So ibig sabihin within that year, no? So expected natin matapos. Kita niyo naman, no? Napakalaki ng progress, napakabilis. Di ba? Napaka-visible, napaka-noticeable, kitang-kita talaga natin yung improvement. So sige, tuloy ko muna ang pagbabasa dito para ma-reiterate ko sa inyo ang aking nababasang article from DPWH. Samal Side Navigation Column of the Samal Island, Davao, Samal Side. Ayan. Column. Davao Connector Bridge Project during RPMC Davao Region. Okay, so basahin natin ang article. Asa na ba ito? Nawala. Enjoy mo na yung vlog, yung video. May nagpupukpok ng malaking martilyo. Crane yan. Saan kaya yan banda? Ito ba yun? Despite this year's budget constraints,
The Department of Public Works and Highways Davao Region (DPWH) Davao Region confirmed that the construction of Davao Samal Bridge remains ahead of schedule and continues to progress. During the Habi at Kapi press conference at Abrizaya, Lamals on Wednesday, July 1, 2026, DPWH Davao spokesperson Dean Ortiz said the agency requested 4.86 billion pesos from the national government for the project but has so far received only 314 million pesos, prompting it to seek additional funding. Despite the funding shortfall, Ortiz said that as of June 25, 2026, the bridge had reached 61.3% completion, no, 'di ba? 61% na daw. So that's June June 25. So ano na lang ngayon, baka nasa mga 65% na. Kasi continuous talaga ang paggawa, ang pagtatrabaho. And slightly ahead. Yan na nga, slightly ahead of the target accomplishment of 61.26% of the period. So yun na yun. So hindi totoo yung mga claims ng ibang mga tao dyan, ng mga marites na pahinto na daw, pero hindi natin alam, no? Baka minsan din alam naman natin ang administrasyon ngayon, no? Administrasyon natin ngayon na tawag nito, opposite sa kailang mga sinasabing sa mga statement nila, opposite ang nangyayari. Ipagpatuloy at pala hihinto. Hindi ipakulong si Duterte, hindi ipadala sa dahig, yun pala ipapadala, no? Hindi makikialam.